Isang umaga, kumpleto nga pala ang Team Dugyot, si Boy Machonuri, si Boy Ubo at ako. Pupuntahan nga pala namin si Noknok Paputok. Yung 20% Team Dugyot at 80% Team Katagumpay. Bilang kaibigan kasi isusuportahan namin siya. Nagtayo nga pala siya na isang small business. At ngayong araw nga pala pinaka first day opening niya. Nagtitinda nga pala siya ng mga siomay, chicken at saka pork ang flavor. Meron din siomay rice at meron din palamig. At napaka budget friendly pa. Nakakatuwa naman. Saktong pagdating kasi namin ay meron bumibili. Isang customer pa nga lang yung bumibili. Nararamdaman agad namin na parang nagpapanik si Noknok Paputok. 4 na perasong siomay nga pala ang isang order. Dahil opening ngayon at kinakantsawan siya ng bumibili, ayun, dinagdagan niya na isang piraso. Hala, lugi agad siya. Siyempre gusto ko maranasan maging isang customer. Kaya naman andito ako sa harap. 4 na order nga pala ang binili ko. Isang order para sa akin, isa kay Boy Ubo, isa kay Boy Machonuri. Hindi niya alam para sa kanya yung isa. Pero habang pinaprepare niya yung amin, meron na naman bagong bumili. Kaya sabi ko sa kanya, huwag kang magpanik. Unahin niya muna yung ibang customer dahil makakapaghintay naman kami. Ang in-order nga pala ng customer ay isang siomay rice. Habang ginagawa niya yung order na ibang customer, ako na nga nag-prepare nitong order namin. Ako na nga pala ang naglagay ng toyo at isa-isa ko na nilagyan ng kalamansi. Pagkatapos kong gawin yung order ko, inabot ko na rin sa kanila yung mga siomay. Siyempre, hindi porket kaibigan ako, hindi ako nagbayad. Sa business kasi walang kaibigan, kailangan magbayad. At syempre, dapat honest tayo. Kung masarap, sabihin natin. At kung hindi naman masarap, sabihin din natin para mag-improve, di ba? Pero mukhang masarap kasi napapa-oo si Boy Machonuri. Kasi di ba kapag masarap yung pagkain, umu-oo tayo. Kaya naman thumbs up sa siomay ni Noknok Paputok. At syempre, bilang leader nila, tinuruan ko sila kung paano maging inspirasyon sa kabataan. Simpleng bagay lang tulad ng pagtatapon ng basura sa tamang tapunan. Ganitong paraan man lang ay nakakatulong tayo sa kalikasan. Isang umaga, gulat na gulat ako sa nakita ko. Kasi naman nakita ko, bakit parang naubos yung tubig sa aquarium ko? Nagtataka ako kasi hindi ko naman ito binabawasan. Hindi pa nga ako nakakapag-water change eh. Napansin ko tuloy yung mga halaman. Kung dati patayo ang tubo nila, ngayon ay palik ko na dahil nga sa sobrang baba na ng tubig. Medyo naaawa tuloy ako sa mga isda ko. Ang liit na ng mga space na pinaglalangoyan nila. Sabagay matagal ko rin kasi napabayaan tong aquarium ko. Nagulat na nga lang ako, sobrang dami at sobrang lalaki na pala ng mga fry ko. Bago nga pala ako magdagdag ng tubig dito sa aquarium ko, lilinisin ko muna tong filter. Pero bago ko gawin yun, meron nga pala akong bagong natutunan. Dati kasi nung naglilinis ako ng filter, pati yung mga bato na to ay nililinis ko. Hinuhugasan ko siya sa gripo, mali pala yun. Hindi dapat pala natin itong hinuhugasan kasi meron na dyan mga nakakapit na good bacteria. Itong foam na lang ang itatapon natin. Itong mga bato, hayaan lang natin dito. Kung baguhan ka lang din tulad ko sa pag-aalaga ng isda, hindi ka dapat mawalan nitong foam filter. Weekly o monthly kasi kailangan natin itong palitan. Ay, isa ko nga palang natutunan na ang dati ko pagkakamali ay mga bato ay nilalagay ko sa pinakataas. Dapat pala mga bato talaga ay nasa ilalim lang. Kasi unang kakapit yung dumi dito sa foam. At kung sakali merong dumi na nakalusot, sa mga bato naman siya kakapit at hindi na mahuhulog sa aquarium. Kaya kung gusto niyo talaga mag-alaga ng isda, number 1 filter talaga pinakakailangan nila. Ito pa nga pala isa ko natutunan. Dati kapag naglalagay ako ng tubig sa aquarium, kumukuha lang ako sa gripo. Akala ko basta tubig lang, okay na. Pero hindi pala, isang malaking pagkakamali pala yun. Dapat daw ang gamitin natin tubig yung stock water na. Mas okay daw yun para sa mga isda dahil naka-cycle na. Pero yun nga lang, wala akong stock water. Pero meron din naman ibang mga fish keeper na nagturo sa akin ng advice. Kung wala nga daw akong stock water, pwede daw ako gumamit ng mineral na tubig. Yung mga galon-galon na nabibili sa tindahan. Ito nga pala lagi kong ginagamit at so far wala naman nangyayari sa mga isda ko. So far, sobrang sisigla naman nila. Sobrang kukulit at mabibilis kumilos. Kaso medyo lumabo yata yung tubig kasi napalakas yung buhos ko. Eh, eto binantayan ko lang ng ilang minuto kasi pinagmamasdan ko kung paano luminis at lumino ang tubig. Tayo eto na nga sila. Sobrang linis at sobrang lino ng tubig. Nakikita ko na yung mga bubbles. Tuwang-tuwa sila dahil nakakalungin na rin sila sa taas. Eto nga mga pare ko na PKBM naglalaro at naghahabulan. O diba? Whee! Oras na nga pala para kumain. Alam niyo ba parang tao din sila kasi 3 times a day ko sila pinapakain. Umaga, tanghali, gabi kasi meron nakapagsabi sa akin. Mabilis ko daw sila mapapadami kung laging busog. Pero kapag malamig daw ang panahon, huwag ko muna laging pakainin baka daw ma-bloated. Mga ilang weeks na lang ilalaki ng aking mga fry. Kahit sobrang laki ng aquarium ko, nagmumukha ng maliit dahil parami na sila ng parami. Kaya naman konting panahon na lang, konting laki na lang ng mga fry natin. Pwede ko sila ipamigay sa mga gusto mag-alaga din ng isda. Kaya mas akin, hintay-hintay lang muna. So yun lang. Thanks for watching. Bye-bye! Yeah!